Joshua. And we know Joshua is the successor of Moses. At si Joshua ang tinawag ng Panginoon para ang mga Israelita ay makapasok sa lupang pangako ng Panginoon. At sa lupang pangako ng Panginoon ay nandoon ang lahat ng pagpapalang nag-aantay sa kanila. Mula sa physical, material, emotional, mental, all the aspect of their needs, especially spiritual needs, ay nandoon sa Promised Land. At ganun din tayo, mga kapatid. Maraming plano sa atin ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Pinagpala yan ng ating Diyos. Pero, may mga pagkakataon na ang isang tao hindi niya natatanggap yung pagpapala sa kanya ng Panginoon dahil katulad ng rema o pangungusap ng banal na spirito sa atin kanina, when God loved us unconditionally, there are certain situation sa ating Christian living na conditional. Dahil ang ating Panginoon ay faithful, and He is the one who said, anumang tinanim mo, ay siyang aanihin mo. And if you will read the Bible, you cannot fool yourself in thinking, kahit hindi ko sundin ang Panginoon, ay pagpapalain ako. Yes, you might receive good things from the Lord even though we obey Him, dahil siya rin naman nagsabi, pinapaulan niya sa mabuti at masama. Amen. Pero, iba pa rin ang mga espesyal na pagtrato ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. If you will read the Bible, you cannot fool yourself saying, even though I don't obey the Lord, all the promises He prepared for me ay mangyayari yon. Hindi po. Just like the Israelites. These people received the unconditional love of the Lord for 40 years. Every day of their lives. Pero hindi sila nakapasok sa promised land ni Lord. At ganun din tayo, isang magandang paalala sa atin na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal. Na gayon na lang pag-ibig niya sa iyo. Nawari ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin. Upang kung tayo man ay magsisi, humingi ng tawad, dahil nananampalataya tayo sa Kanya, patatawarin tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi binigay ng Diyos ang Kanyang anak para sa atin, kahit pa humingi tayo ng tawad, kahit pa magpakabuti tayo, at tayo na ang tao na nagsikap buong buhay na gumawa ng mabuti, kahit pa bumawi tayo, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Alam ng Diyos na isang araw pupunta ka sa templo niya o may pupunta sa iyong mensahero at isang araw ay magkakaroon ka ng encounter sa kanyang salita na magpapaalala sa iyo na magsisi ka sa iyong pagkakamali. At kapag nangyari yun, nahihingi ka ng tawad at manunumbalik at maglilingkod ka sa Kanya. Kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin. Alam niya ito lahat. Kahit pa anong sorry natin, kung hindi namatay si Jesus, ikaw at ako ang mamamatay sa apoy ng impyerno. At kahit pa anong sorry natin, kung hindi muling nabuhay si Jesus, hindi rin tayo mabubuhay mula sa mga patay. Dahil nga yung mismong Diyos natin hindi rin nabuhay, tao lang. Pero hindi. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, kaya ang lahat ng sumusunod at nananampalataya sa Kanya, mamatay may muling mabubuhay. So, there is condition. Salvation mo, may condition din eh. Binigay sa'yo unconditionally. Walang pinili ang Diyos.
Either tinatamad ka man o nabuburyo ka ngayon sa lugar na ito kahit na naririnig mo ang salita ng Panginoon, minahal ka niya unconditionally. O kahit na naiinita ka na, parang naiinis ka, gusto mong lumabas, minahal ka pa rin niya unconditionally. But if you will treat that salvation and you will not receive it in your heart, hindi mo tatanggapin si Jesus, wala ring saysay. May kondisyon ang Panginoon. Tayo nga may mga kondisyon sa buhay. Siya rin naman may karapatang magbigay mga kondisyon. Kung ganito na lang, ang kondisyon ni Lord, sige, lilikhain kita. Itong kondisyon, huwag kang magkakasala, sa langit ka. Pag nagkasala ka, impyerno ka, okay ba yung kondisyon na yon? Maganda naman walang problema. Tama? Kaso, walang nakapasok sa kondisyon na yon ng Panginoon. Gumawa siya ng isang unconditional thing in us. And that is to sacrifice His own life for us. Ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Si Joshua po ay isa sa mga sundalo ng ating Panginoon. Pwede po makahingi ng copy sa inyo sa akin. Saan? Basahin natin ang verse na unang pag-aaralan natin. Ating topic. 1, 2, 3, go! So, tayo nga ay pumapasok sa gera. So, may mga prinsipyo sa Bible. Although iba-iba ang strategy. Sa Wall of Jericho, may strategy na binigay si Lord. Pero alam nyo, sa ibang gera ni Joshua, katulad nung pagsakop niya sa Ai, wala nang binigay si Lord na strategy kung paano tatalunin yung Ai. May binigay siya pero hindi kung paano tatalunin. Mamaya, pag-aaralan natin yan. Pero katulad din sa pagpapagawa natin ng simbahan, hindi natin alam yung specific strategy. Kaya nga tayo nagpa-fasting Marami tayong pwedeng gawing strategy. O kaya pwedeng strategy, lahat ng mga lalaki magbenta ng organ. Kidney. Magkano ba yung kidney ngayon? 100, 10 lang, gawa na church. Pwedeng strategy yon, di ba? Pwede mo sabihin, mahal mo ba si Lord? Mahal mo sige, donate mo yung kidney mo. Hindi naman, nagbibiro lang ako. So maraming strategy. Katulad nga ng simbahan ni religious leader, hindi pastor yan, hindi ako naniniwala, ni Kibuloy. Ano strategy niya? Mag-uutos siya, benta nyo ito, ganyan-ganyan. Strategy yon. Pero iba kasi yung prinsipyo o principle. Ang principle ay isang bagay na hindi siya kung ano yung eksaktong gagawin, pero yung reason bakit mo gagawin yung strategy na yon. Yun yung sinasabing principle or prinsipyo. Ngayon, para hindi naman tayo nag-aaway-away sa simbahan natin, Pastor, yan ba talaga yung prinsip? Ayan ba yung pinapagawa ni Lord? Well, sa strategy, again, iba-iba. Pero may isang prinsipyo. At kung tayo magpapagawa ng simbahan, saan pa ba tayo kukuha ng prinsipyo? Kung sa tingin mo, ikaw nakakaalam kung ipapagawa itong simbahan, unang tanong ko sa iyo, nananalangin ka ba? Sagutin mo muna yon. Kasi nga, ang makakaalam lang ng kalooban ng Diyos, mga taong nananalangin sa Kanya. Amen? So, kung hindi mo na nagagawa yon, excuse ka muna sa computation. At balik ka muna sa pananalangin. Tama? At kung may tatanungin tayo, halimbawa tayo, magsasurvey tayo. Sino papakinggan natin? Yung hindi nagsisimba, yung nagsisimba. Siyempre, yung laging naglilingkod sa Panginoon dahil sila yung malapit sa Diyos. Sila yung nakakaalam ng kalooban ng Panginoon. So, una pa lang sa pagpapagawa ng simbahan na ito, siyempre, panalangin. Diba? Mamaya, tutuloy-tuloy natin. Pinag-usapan na kasi ng morning to, sayang.
Kompletohin nyo kaya yung preaching sa morning. Maganda rin naman yan. So, biblical principle of Joshua victory. May iba't ibang paraan para magtagumpay. May isang prinsipyo o biblical principle para magtagumpay. At yun ang pag-aaralan natin. In the background, sabi, may 10 gerang pinasok ang Israel bago nila matanggap yung promised land ni Lord. In short, habang may buhay, may Siyempre, may pag-asa, pagsubok, pagsunod, kung ano man pag yan. Mga taga-Tondo, pagpagin mo na lang. Meron talaga. Kaya nga itong mga Israelita na ito, sa 40 years, hindi sila nakapasok. They choose not to enter the battle. They choose not to obey the Lord. Pero itong mga tao na ito, they are willing. Hindi lang sila willing, they are also committed. And they are submitted to the Lord. Iba kasi kapag sumusunod ka out of willingness and out of commitment. Mamaya, sana ay mabalikan natin yon. Pero sabi dito, 10 gera. At lahat ng gera ay napagtagumpayan ni Joshua. Wala ni isang gera ang natalo siya. So, sa tingin nyo, may mapupulot tayo sa pag-aaralan natin ngayon. Amen? Amen. May mapupulot tayong prinsipyo dito para mapagawa yung ating simbahan. God's people during their period of almost constant warfare, constant daw, hindi tumitigil, will amazingly conquer 31 kings. Ilang hari daw ang tinalo sa 10 gera? 31, grabe. At meron dyan, isang kalaban nila, meron 30 foot soldiers. At yung 30 foot soldiers, meron siyang 2,000 chariots and 1,000, alimutan ko yung isang Kumbaga, sa warfare, napakaraming tangke, napakaraming eroplano, napakaraming submarine. Kumbaga, parang laban ito ng China at Pilipinas. Pero nanalo ang Pilipinas. Pwede bang manalo Pilipinas sa China? Pwede naman. Wag muna nating hamunin. Pero there are Bible principle how to win the war or how to win every battles in life. At si Joshua ay isang magandang halimbawa kung paano ang bawat pagsubok ay mapagtagumpayan. Dahil kahit isang gera, hindi siya natalo doon. Ikaw ba, kapatid, meron kang gera sa buhay, di ba? Ayaw mo matalo? Ayaw mo? Hindi. Be like Joshua. Katulad nga ng pag-aaral sa nung morning, 3 linggo pinag-aralan ni Nehemiah, Ezra, and Zerubbabel. Alam niyo po, si Nehemiah and Zerubbabel, hindi sila pare, hindi sila propeta. Hindi nga rin sila Levita eh. Alam mo kung ano lang sila? Citizen of Israel. Mga lingkod lang ng Panginoon, parang kayo. Kasi minsan tayo nasusukat, magkakaroon lang ako ng malaking impact sa church pag may title ako. Hindi. That's not true. Ngayon nga lang, may isang pamilya dito, kabago-bago, ang laki ng impact nila sa church. Isang kabataan, kabago-bago, ang laki ng nagagawa sa simbahan. Di ba? So wala doon. Wala sa title. Hindi mo kailangan maging Joshua the leader, the great war leader ng Israel. Just enough na gayahin mo lang yung mga prinsipyo niya. Paano siya nanalo sa gera. So gusto mong manalo? Kaya lang naman tayo natatalo, tinuturuan tayo, di tayo nakikinig. Minsan may pagka-hambog din tayo, hindi humble. After all, this is the Word of God. And the Word of God is Him Himself. Every time there is Word of God proclaimed and you are committed to listen carefully. Honor God. Kahit ako, hindi ako nalulugod sa mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Paano pa yung mismong Diyos? Diba? 31 kings ang tinalo niya and inhabit their territory and occupied by hosts of peoples and regional powers. Ngayon, tanong ko, sa tingin nyo, ilang taon si Joshua
nung nagsimulang gumera? Ilang taon? 40? Sige, banggit kayo. 35? 50? 21? 80? Walang tumama. 85 years old. 85 years old si Joshua. Oh, mga seniors natin, kayang-kayang maging Joshua. Amen? Amen. Wala yan sa lakas ng pangangatawan, wala yan sa edad, wala yan kung bata ka, matanda ka, may sakit ka, o magaling ka, mahina ka, marunong, matalino. Isa lang naman hinihingi ni Lord, yung malinis sa puso na gustong sumunod sa Kanya. Yun lang. So, this message is for everyone. Una, sa lahat ng tao na Kristiyano na gustong sumunod at magtagumpay sa kanyang buhay. Pangalawa, para sa church natin na may pinaglalaban tayong pagpapagawa ng kanyang sanctuaryo. At para sa lahat in all ages na lumalaban sa buhay. Good evening din po pala sa mga kasama namin online sa may ibang churches na nanonood. So, ayan po si Joshua. Ang isang taong ginamit ng Panginoon to influence the people of God. So, iilan lang ito na prinsipyo. Humingi ako sa Holy Spirit, Lord, simplify mo lang. Mahaba yun. Baka mahirapan yung mga anak mo. So, number 1 principle, Word of God is the key to victory. Sabihin mo, basahin mo, 1, 2, 3, go! Amen. Natatandaan mo, kapatid, lahat ng pagsunod mo sa Word of God, lahat yun yung pinakamasasaya at victorious thing sa buhay mo. Tama? Kahit nga minsan kinalimutan mo na, pero yung impact nun, generational eh. Nararanasan mo pa rin, no? Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero tignan mo, sa mga panahon na hindi mo sinusunod yung Word of God, ayun yung pinakamalulungkot, pinakamadidilim, at pinakabagsak na yugto ng buhay mo. Tama ba? And that is true. Word of God is the key to victory. Maraming payo tayong maririnig sa social media, kanya-kanyang mga payo. Payo mula sa mga mayayaman, matatalino, TED Talks, at kung ano-ano pa. But nothing beats the Word of God. Start reading the Word of God again. Love the Word of God. Huwag ka mahihiyang balikan yung salita ng Panginoon. Let's read Joshua chapter 1. Sabay-sabay tayo. Ikaw mismo, tignan mo sa iyong Bible. Simulan natin sa verse 4. Verse 5. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Ang gandang pangako. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses. Kahit di naman ako, ang sarap na naranasan ni Moses. Hindi kita iiwan o kaya ay pababayaan. Tapos na ba doon, kapatid? Hindi pa. Magpakatatag ka, may kondisyon. Magpakatatag ka at magpakatapang. In short, have faith. Dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para ang kinilang lupaing pinangako ko sa mga ninuno nila. Inulit, verse 7, basta magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan. Makita mo, kondisyon, kapatid? Sa verse 5 sinabi, walang makakatalo sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. Basta ang sabi niya, magpakatatag, magpakatapang at sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moses. Ano pa sabi? Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Maraming tagumpay sa buhay, kapatid.
Pwede nga, wag ka na magsimba, tapos yumaman ka, maging milyonaryo ka sa paggawa ng illegal eh. Pero hindi ka makakabalik dito na nakangiti. Kasi hindi mo may pagmamalaki sa amin yan. Pwede kang uminto ng pagsisimba para mag-aral, dahil yun yung dahilan ng ilan. Gusto mo mag-focus sa school, pwede kang bumalik dito na may flying colors. Pero hindi mo may pagmamalaki yan dahil ginawa mo yan para sa iyong sarili. At kahit pa mag-business ka, gawin natin na bumalik ka dito na may pamilya ka, pero dahil kinalimutan mo ang iyong Panginoon para sa mga bagay na ibinigay niya lang din naman sa iyo, hindi mo may pagmamalaki yan, lalo na sa Panginoon. Biro mo, binigay niya, tapos ginamit mo sa Kanya, laban sa Kanya para lumayo ka sa Kanya. Kaya nga si Bana, lagi kami may nakikita, mga dating Christian, post ng nasa condo, nasa ganyan-ganyan, nasa bar, daming pera, paldo-paldo. Sabi ko, paano nyo ba nakuha yan? Kung biglang bumalik si Lord, tapos na, lahat ng yan dito. Pero alam mo, pwede ka rin naman magtagumpay sa Panginoon. Pinagkait ba yan ni Lord sa atin? Hindi. Binigay niya sa atin ang tagumpay, pero may kondisyon. Magpakatapang, magpakatatag, at sundin ang utos niya. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo. O bakit mo daw binabasa ang Word of God? Para alam mo lang. Hindi. Para matupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. You read it to obey it. Hindi yung, alam ko na, gano'n ka mahal ng Panginoon, ligtas na ako. Sapat na ba na alam mo? Hindi. Ang pananampalatayang patay, nakakaalam, pero hindi na ipapamuhay, wala ding saysay. Kaya nga binabasa iyan, para masunod, para malaman mo, ay, yung pala yun. Amen? Minsan alam mo lang, pero pag nabasa mo ulit, di ba? Lalo na sa matatagal ng Kristiyano, alam ko na yan, pero ngayon, pastor, pag nabasa ko, parang ngayon ko lang uli narinig. O sa campsite, di ba? Sa mga ilan sa inyo, siguro, alam ko yung pakiramdam na napupuspos eh. Pero ganun pala yung pakiramdam nun. Napuspos ni Lord. Kasi nakakalimutan natin. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Ilang beses sa sinabi ito, pangatlo na, magpakatatag ka at magpakatapang. So, ibig sabihin ng magpakatatag, ibig sabihin, daraan ka sa panghihina. Sadyain mong tumayo. Sa gym nga, para magkaroon ka ng abs tumayo ka kahit na tinatamad ka, inaantok ka. Tama? Nalakas ng Amy ni Erickson. Kasi ano yan Actually, kaya naisip ko yun, nakakita ko siya Alas 12 ng gabi, di ba? Alas 12, nag-gym. Do it, sabi nga, di ba, motivational. Do it when you're starving, do it when you're tired, do it when you're sad, just do it. Gawin mo, kasi marami tayo reason sa buhay. Pag may reason na tayo isa, di na natin ginagawa Pero sabi ng Lord, just do it. Basta, magpakatatag ka lang at magpakatapang. Ibig sabihin ba nito, matapang siya naturally? Hindi. Sadyain mong maging matapang kasi nakakatakot talaga. Buruin mo, hindi ba nakakatakot isipin natin girahin tayo ng China? Nakakatakot yun, pero sabi ng Diyos, magpakatapang ka. At sabi nga pala ng P-Box, sa Martes ay possibly magkaroon ng big one. So, birthday pa ni Bana yun. So, maaaring nakakatakot yun. Pero magpakatapang ka at magpakatatag, sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na yun, Diyos sa iyo, kahit saan ka pumaroon. Palakpakan natin itong mga salita na ito. Alam mo, kayang baguhin ng mga salita na ito ang direksyon ng buhay mo. That's immediately kaya ng Panginoon. Balik tayo dun sa slide 834. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan,
Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran niyo. Sumagot ang mga tao, paglilingkuran namin ang Panginoon, naming Diyos, at susundin namin ang utos niya. Sa last part, binasa ni Joshua ang aklat ng kasunduan, pati ang pagpapala at sumpa na nakasulat dito. Imagine your life without the Word of God. Isipin mo lang, kung wala kang salita ng Diyos. Si Joshua, buong buhay niya, naglilingkod siya sa Panginoon at ang laging inaasa niya ang bawat decision niya sa salita ng Panginoon. Number 2 principle, obedience leads to victories. Disobedience leads to defeat. Dito sa part na ito, yung obedience leads to victory. Tapos dito naman sa side na ito, magsasabi ng disobedience leads to defeat. 1, 2, 3, go! Obedience leads to victory. Disobedience leads to defeat. Amen. Yan lang naman. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Hindi mahirap unawain ang salita ng Panginoon. Hindi siya nagbigay ng mga komplikadong gawain na mga high IQ people lang makakagawa. Na ay, mahina utak niyan, hindi yan makakasunod sa Panginoon, therefore hindi yan magiging matagumpay. Hindi. Ay, hindi yan hindi naman yan, bago lang yan eh. Hindi yan magtatagumpay. Kailangan tumagal ka muna Christian 5 years bago ka magtagumpay. Walang ganon, kapatid. Dalawa lang, sinabi ni Lord. At paulit-ulit ito sa Bible. Minsan tayo ay nagbubulag-bulagan lang at nagbibingi-bingihan. Mas mahirap makakita ang isang taong nagbubulag-bulagan sa isang taong bulag talaga. Dahil yung isang bulag, pwede pang makakita yon. Pero yung nagbubulag-bulagan, hindi makakakita yon. Ayun ang sabi ni Isaiah at sabi din sa Bagong Testamento ng Panginoon. At ang mga tao nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, nagtutulog-tulugan, nag-iihi-ihian. Diba? Pag medyo mainit na yung usapan ng Word of God, naiihi ako. Alam ko na kung saan pupunta itong pag-uusapan, lalabas muna ako. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, tumayo ka. Bakit ka ba nakadapa? Ito kasi, sa dami ng laban ni Joshua, dito sila natalo. Pero hindi sila lubusan natalo, ay kalaban nila dito. Iyak si Joshua. Nakadapa siya. Nagagulgul. Ang sabi ni Joshua, una sinabi niya bago itong verse na ito, bakit mo pa kami inalis sa Ehipto? Matatalo din pala kami. Pero alam nyo kasi ang laki ng victory nila sa Wall of Jericho eh. Biruin mo ano lang ginawa nila? Ikot-ikot, dasal-dasal, worship, tas 7 days sisigaw. Tas natalo nila. Ang laking kalaban. Tas itong ay maliit lang na kalaban. Doon pa sila natalo. Alam mo, kinompute pa niya eh. Konti lang ito. 3,000 lang papadala ko. Nangyari, natalo sila. Gusto niyo malaman bakit natatalo tayo? Amen? Parang ayaw niyo. Next slide na lang. Sino dito ayaw matalo? Taas ang kamay. O, di kailangan malaman natin ito. May mga prinsipyo sa Bible, bakit natatalo tayo? Ano gusto mo, matalo muna para matuto o matuto na tayo sa kanila? Madali naman pala kayo kausap eh. Very good, children of God. Okay, sabi dito, nagkasala ang Israel. Nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakalaang handog ng buo sa akin.
Ninakaw nila ito, nagsinungaling sila tungkol dito at sinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin. Hindi ko kayo sasamahan kung hindi nyo wawasakin ang bagay na nakalaang handog ng buo sa akin. Dito kasi, mga kapatid, one disobedience. Ang sabi sa kanila, pagkapasok nyo sa walls of Jericho, huwag niyong kukunin yung mga bagay-bagay na yan. Lahat yan ibibigay nyo sa akin. Etong si Akan, isang grupo, isa sa mga pamilya, isa sa mga tribo, at masakit leader kasi. Kinuha yung mga bahagi, ilang bahagi at tinago niya. Ang linaw naman ng instruction, biruin mo, pinanalo ka na, ninakawan mo pa. At ang masakit dito, tignan nyo yung last part na sinabi na sila mismo, natakot sila. Umaatake na sila. Bakit sila umatras? Kasi alam nila may ginawa silang mali. Hindi kami magtatagumpay dito. Susugod sila, paabante, pero dahil sa isip nila, ay, ninakawan natin si Yahweh, di tayo magtatagumpay. Ano nangyari? Tumakbo sila, paatras. At dahil doon, maraming namatay dahil sa pagkakamali ng iilan. Minsan nga, sa buhay natin, yung mga hindi magagandang nangyayari, kadalasan tayo din naman ang may gawa. Pero yung iba, gawa ng iba na responsable sa atin. Pero alam mo kapatid, sa kabila ng yon, nandyan naman ang Diyos na magtatanggol sa atin. Hindi naman niya tayo pababayaan. At puno naman siya ng awa at biyaya at habag. Hindi niya tayo iiwan. Oras na magsisi tayo. Alam niyo, ng mga oras na ito, binigyan ng pagkakataon ni Yahweh si Akan sana Pinapila lahat ng tribo Inisa-isa. Bago sana umabot sa kanya, umamin na. Kaso hindi niya inamin. Hanggang sa nakaturo na sa kanya. Nilahad na sa kanya, Alam mo, pero ito maganda kay Joshua. Ang tawag pa rin niya kay Akan kahit na ikaw lang natitira. Ibig sabihin, ikaw na to. Alam mo, ang tawag pa rin niya, anak, aminin mo. Ano yung nagawa mo sa Panginoon? Kaso huli na. Umabot na siya sa punto na inihayag na siya ng Panginoon. Hindi na siya yung naghayag sa sarili niya ng pagkakamali niya. At ayun yung naging dahilan. Bakit hindi nagtagumpay ang Israel? Kahit sa pinag-aaralan natin kaninang umaga, bago magawa ang templo ni Zerubbabel, ang unang ginawa nila altar kung saan naghahandog sila sa Panginoon. Wala pa silang bahay na sanktuaryo, pero meron na silang mga pinagpatong-patong na bato at isang lugar kung saan susunugin yung mga handog kay Yahweh. Mga kapatid, kung ano yung kay Yahweh yun. At sabi niya sa Malakay, chapter 3, ibigay nyo ng buo ang ikapu nyo. Yung tithing ninyo. Ibigay nyo sa kanya yun, hindi naman sa inyo yan Tama, kapatid? Hindi naman sa atin yan. Huwag natin pakialaman ng sa Diyos. Sa Kanya yan Pero kung ayaw pa rin natin, malaya naman kayo. May journey nyo naman yan sa pananampalataya nyo Pero sinasabi lang sa atin ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. May iba't ibang klase ng pagsunod. Minsan susunod ka kasi gusto mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. And that what is called willingness. You obey the Lord out of willingness. Masaya ka na ginagawa ito. Pero alam mo kapatid, may pagkakataon, may pinapagawa sa atin ng Diyos na higit sa kagustuhan natin. At ang tawag doon, commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Pag sinabing commitment, kahit ayaw mo, sundin ito, pero dahil ito, yung commitment ng Lord
sa iyo at commitment mo rin sa Panginoon, gagawin mo ito kahit hindi ka masaya. Maalala niyo yung istorya sa New Testament, sa dalawang magkapatid? Yung isa doon sabi, susunod siya pero hindi sumunod. Masaya siya nagsabi, susundin ko yan. Pero hindi naman sumunod. Yung isa, nagsabi, hindi ko masusunod pero sumunod pa rin siya. Ang lumabas sa kalugod-lugod, yung taong sumunod sa Panginoon. Alam ko, somehow we are pressured dito sa gawain na ito ng ating Project ICL. Fasting, don't watch. Pastor, ano ba? Pinapahirapan mo ba kami? Hindi kapatid, mas mahirap kapag pinag-require ko kayo 15,000 per person. Okay, require ko kayo, tigpa 5,000 isang tao. Gusto niyo ba yon? Mas mahirap yon. Hinihingi lang naman ng Panginoon, katulad ng tinuturo sa morning, pray and fasting. Sino ditong gustong gumigising ng 4 a.m.? Wala naman Pero syempre, nagiging gusto na natin kasi masarap mag-pray. Pero you obey. Hindi mo kailangan, di ba sabi naman, kailangan sundin mo si Lord para kailangan yung willingness, yung gusto mong gawin, hindi ka napipilitan. Totoo naman yon. May mga ganong pagkakataon ng pagsunod sa Panginoon. Pero may mga pagsunod na kailangan natin ng commitment o submission. Kahit na mabigat sa ating kalooban dahil for the sake na ito yung pinapagawa ng Panginoon, kailangan mo sundin dahil hindi ikaw ang Panginoon. Siya ang Diyos. Siya dapat na susunod, hindi tayo. Amen? Sa mga online, di ba? Ganon din. Hindi porket, hindi ko po magagawa yan kapag hindi ako masaya, parang hindi rin naman nakalulugot sa Panginoon, hindi rin kapatid. Narinig niyo sa camping, yung babae na nagsabi, yung mama ko kasi, gusto muna niya magsisimba kami bago kami mag-social life. Alam mo, iniisip ko sa babae, ano ba talagang tanong niya? Gusto niya lang sabihin, ayoko po kasi magsimba, gusto ko lang mag-social life. Yun lang naman yun Wala naman siyang ibang, hindi naman siya pinipigilan mag-social life. Hindi naman siya pinipigilan mag-TikTok. Sabi niya, kain-kain, picture-picture, TikTok, Hindi naman pinipigilan. Pero, magsimba ka muna. Ngayon, sinong masama? Yung bata, magulang. Yung bata gustong palabasin yung nanay niya, na yung nanay ko po kasi pinipilit kami. Paano po ba i-handle yung ganyang nanay? Hindi niya alam, siya yung dapat i-handle. Pero ang problema, she was not heard nga naman somehow. No? Pero alam nyo, dito sa church, you are heard. You are heard. Kaya nga kami nagme-pray. Kaya nga tayo nagagawain, kaya nga may mga worship team, may mga worship leader tayo, may director tayo, kasi alam nila na mabigat na yung iyong espiritu at sila ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang kailangan na, naiintindihan lang ako pag pinapakinggan ako. Hindi kapatid, naglilingkod na sila sa iyo bago ka pa magsalita. Binigay na nila. May nagwalis na dito para pagpunta mo, hindi ka na magwawalis bago ka umupo. You are heard in this church. Pero ang problema nga lang, gusto natin tayo lang napapakinggan. Sino ba ang kailangan makinig? May sakit o yung doktor? Masakit ang tiyan. Naalala ko, punta ako doon sa Cavite. Dok, masakit po yun dito ko, pinisil. Sakit. Siyempre, di ba? Pwede ko ba sabihin sa doktor, Dok, masakit na nga Pinipisil mo pa, Naiintindihan niya. Kaya niya ka pinipisil kasi naiintindihan niya masakit. Kailangan niya malaman kung anong dapat gawin. Kayo, tayo, na kapag tayo gusto natin mapakinggan, papakinggan ka. Pero tandaan mo, ikaw ang dapat makinig kung ikaw yun ang lalamig. Ulitin ko baka napungay ang mata natin Sa dalawang sitwasyon ng tao, ang isang taong may problema at isang taong tutulong sa kanya, ang totoong dapat makinig ay yung taong nangangailangan ng tulong. Kasi tayo ganyan na sa mundo natin. I need to be heard. Pinapakinggan ka naman. Kaso ang problema, hindi ka lang nakikinig. Ganon tayo sa Panginoon. Lagi kanyang naririnig.
Bago mo pa sabihin, narinig ka na niya. Pero ang problema, tayo hindi nakikinig. We always demand God on something. Pero tayo mismo nagkukulang ng pakikinig sa Kanya. Ano nangyari kay Akan? He was cursed to death. I get you. Kulang kapos ang pera. Itong pera na ito, pang-ipon namin sa isang celebration. Kailangan namin ng pagkain. I get that. Naiintindihan ka ng Diyos, una sa lahat. Pero kapatid, nandun kasi yung pangako. Kapag ibinigay mo yun sa Kanya, magtatagumpay ka. Gusto ng Diyos, magtagumpay ka. Kapag ikaw lagi nasusunod, hindi ka magtatagumpay, mapapahamak ka. Pag yung laging gusto mo, sinusunod mo. And again, there are times na ganun ang obedience. You obey God out of submission and commitment. Hindi palagi na parang, ay hindi ko gagawin kasi dapat willingness. Hindi kapatid. There are times talaga, pipilitin ka ng simbahan, mag-pray ka. Kasi hindi ka na nagpe-pray. Yung bata na yon, ako aminin ko, pinipili talaga siya ng nanay niya, pero praise the Lord sa nanay niya. Hindi siya pinipigilang gawin yung gusto niya pa rin gawin. Tama? Pinapayagan siya mag-TikTok, mag-picture-picture, mag-socialize. Pero dahil nga, napapahamak siya, kaka-picture socialize niya lang, wala mangyayari sa kanya. Are you listening? Pagpalain ka ng Diyos sa ginagawa mo ngayon sa Kanyang salita. Tanggapin mo ang Kanyang pangako. God is faithful. How you treat His word. May you receive kung ano yung dapat mong tanggapin sa pagtrato ng mga salita na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kung ayaw mo makinig, titigas ang puso mo. Kung tinatanggap mo, lalambot ang puso mo. Naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila, pero hindi sila nagtanong tungkol dito. Another failure. Pero itong failure na ito ng Israelita, hindi sila natalo. Kumbaga, meron kasing mga kalaban na nagpanggap, nakakampi. Pero ang problema, ano daw sabi? Naniwala sila, pero hindi sila nagtanong kay Yahweh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapatid, if you think you are led by God about anything and even church relation, tatanungin muna kita, nagpe-pray ka ba? Are you committed to pray? And are you involving yourself to pray? Incorporate sa mga gawain na ito ng Panginoon? If not, hindi ako maniniwala dyan. Dahil ang instruction ni Lord, lagi natin siyang isisik. Bakit tayo nagte-21 days fasting? Para magutom? Para pumayat? Hindi naman, di ba? Kasi sa 21 days fasting, pagkatapos ng fasting ni Daniel, doon niya narinig at nalaman kung paano, ano yung pangitain na nakita niya sa kanyang panaginip. At ganun din tayo sa fasting. Kanina nga sa prayer ng mga council, still our prayer, we don't know what to do, God. Pero we will know what to do after fasting. Amen? And that's the reality ng ating buhay Kristiyano. So, very clear. Disobedience only leads to defeat. Kahit pa sabihin mong mahal ka ni Lord. Magulang, di ba? Kahit mahal nyo anak nyo, pag matigas ang ulo, nagtatagumpay ba? Hindi, di ba? Tama? Pero tinutulungan nyo, makabawi. Tama, mga magulang? Ganyan din ang Panginoon. Pero hindi mawawala yon. We are responsible to our every action. Sa Joshua chapter 8, verse 1 and 2, ayun yung binasa natin. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot o kay manghina. Inulit na naman. Maaaring pinanghihinaan na si Joshua nito o maaaring haharap sa nakakatakot na bagay.
Sabi niya, isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ang kanilang mamamayan. Ang kanyang bayan, ang hari ng Ai, ang kanyang mga mamamayan at lupain. Kung ano ang ginawa nyo sa Jericho at sa hari nito, ganun din ang gagawin ninyo sa Ai. Nakita nyo, kapatid? Pero sa pagkakataong ito, maaari nyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop para sa inyong sarili. Maganda kayo at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod. Una, same situation, dito sila natalo. Sabi ni Lord, okay, bawi! Tayo! Repent! Cleanse yourself. Pagkabawi, ano instruction ni Lord? Sakupin nyo uli. Same strategy, ginawa nyo sa Jericho. So, ano yung ginawa nila sa Jericho, kapatid? Kung sino nakakatanda last week. Yung instruction ni Lord. Umikot-ikot, di ba, sa wall? Ngayon, kapatid, ganon din ba ginawa nila literally, nila Joshua? Hindi. Ang ibig sabihin, same thing, same principle. Balik uli sa pagtitiwala sa Panginoon. Balik uli sa pagsunod sa akin. This time, wala nang specific instruction paano babagsak yung wall. Si Joshua na nag-isip. Alam mo ginawa ni Joshua? This time, 30 soldiers na papadala ko. Tapos, ang gagawin ko, magpapadala ako ng konti. Aatakihin kami, kunwari, takot kami. Aatras. Ganun ba yung ginawa nila sa Jericho? Hindi, di ba? So, ibang strategy, but same principle, kapatid. What is the same principle? Trust the Lord. Obey the Lord. Obey His words. Huwag kang gagawa ng aksyon na labas sa prinsipyo ng Panginoon. Marami kayong mga reason sa buhay. Pero remember the principles of the Word of God. So, ang ginawa nila, nagpanggap silang takot. Nung umatras na sila, sinugod nila yung bayan. Nagtagumpay na sila this time. Ayun ang maganda sa Panginoon, no? Kahit nagkamali ka, dapat nga, namatay na no? On the dot. Pero hindi, binigyan ng pagkakataon ni Lord Ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Lakas-lakas mo pa, Gamitin mo yung pagkakataon na iyan. Dahil kung same strategy ka uli, ganun uli tayo, nakaw uli sa Panginoon. Same result. Kita mo, nag-survive naman yung faith ko Nagsiserve pa nga ako sa church. Same strategy. Hindi, nakikita ng Diyos yan, kapatid. Ang tao di nakikita yan, pero ang Diyos nakikita yan. Kaya nga pag itong simbahan natin, napagawa na, kanina ka nag-worship tayo, bigla ako napatingin, ang ganda-ganda ng simbahan natin. Tapos nakikita ko yung mga dating mga manggagawa, magpapatotoo. Ako nga, ang dream ko, yung mga may calling sa pagtuturo, magturo uli Kahit na matagal. Alam nyo ba na delay sa New Test, pinag-aralan kaninang umaga si Zerubbabel, na-stop yung pagpapatayo ng templo. Pero after 17 years, saka uli nagawa. Ako, pangarap ko yan. Na yung mga calling natin, ma-exercise natin sa sanctuary ng Panginoon. Mga pamilya, mga pangarap ninyo sa Panginoon. At ito ang maganda pa. Nung una, hindi pumayag si Lord na kunin. Kita nyo, di naman madamot si Lord no? This time sabi niya, kunin nyo na. Tinetest lang talaga ni Lord, no? Tayo. Tinuturuan lang talaga tayo magtiwala sa Kanya. Alam nyo ngayon, pinapasakop niya, huwag nyo na akong bigyan, sa inyo na yan. Kunin nyo ngayon. So makita nyo, hindi suga pa Hindi naman siya nagdadamot. Tinuturuan lang tayong magtiwala sa Kanya. Ito sa ginagawa natin ito, hindi naman
Ang maganda naman talaga marirenovate dito, hindi talaga yung physical structure eh. Yung character natin, yung faith natin, yung unity, yung pagmamahalan, yun yung mabubuo talagang maganda dito eh. Yung structure, pangalawa na lang yun eh. Pero yung pananampalataya, sigurado ako, aayusin ng Panginoon yan. Amen? So, dalawang prinsipyo na. Unang prinsipyo ay, Word of God is the key to victory. Number 2, obedience leads to victories and disobedience leads to defeat. God is faithful. And last principle, ito maganda, sovereignty of God. Ito sa ayon sa gusto nyo mangyayari. Kaninang umaga, pinag-aralan namin si King Cyrus. Sa Isaiah isinulat, sabi, ikaw Cyrus, ikaw ang gagamitin ko para mapatayo ang templo at bayan ng Diyos. Sino na nanood ng sermon kaninang umaga? Taas ang kamay sa online. Iilan lang. Si Cyrus, kapatid, ginamit ng Diyos para ipatayo ang templo. Sa tingin nyo, ilan yung agwat nung sinulat yung prophecy na si Cyrus yung gagamitin, na nung sinulat na ni Ezra na pinapatayo na ni Cyrus yung templo? Ilan taon yung agwat sa tingin nyo? Sa mga mati na umaga, alam na nila. Sa tingin nyo, 40 years, 50 years, 70 years? Ilan taon? 150 years. Hindi pa pinapanganak siguro yung magulang ni Cyrus, pero meron ng Cyrus na ipapanganak. Ang pangalan Cyrus, at isa lang ang purpose niya, ang divine ordination sa kanya ng Panginoon. Sa ayaw at sa gusto niya, gagawin niya ito. Pero syempre, marami nangyari sa buhay niya. Naging hari siya, nakapatay siya ng libu-libong kaaway, nagtagumpay, nagkaroon ng kaharian. Pero may isang pinaka-purpose siya. Bakit siya pinanganak? Para ipatayo ang templo ng Panginoon. Sa ayaw at sa gusto niya, prophecy niya na yon at calling niya na yon. Ganyan din sa inyo, kapatid. May nakatakda na ang Diyos sa iyo. Sitwasyon man yan o tao. May ipinanganak na natutulong sa iyo para yung pananampalataya mo sa Diyos ay lumago. At kapag sinabing sovereignty of God, walang makakapagbago nito. Ngayon, si Cyrus ay, save ba si Cyrus? I don't know. Basta alam ko, may isa siyang gagawin na wala siyang magagawa, gagawin niya yon. Ganyan din tayo, kapatid eh. Ako niniwala eh. Although hindi naman tayo kontrolado ng Panginoon, meron talaga tayong isang divine ordination sa Panginoon talaga na gagawin sa buhay natin. Sa ayaw at sa gusto natin. Pero kaligtasan natin, binigay na sa atin ng Panginoon niya kung saan tayo tutungo. Tatanggapin mo o hindi. Iingatan mo o tatalikuran mo. Nasa iyo na yan eh. Pero maganda, binigay na sa iyo ng Panginoon yung kaligtasan mo. Pero hindi tayo osas. Ligtas na ako kahit anong mangyari. Hindi totoo yung kapatid. Dahil kahit niligtas ka na ng Panginoon, natanggap mo na, naranasan na yun, pero tumalikod ka, sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot sa kanila, ibibigay ko sila sa iyo, wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo. That's it. Walang makakatalo sa iyo. Tapos ang usapan. When God say yes, no one can say no. When God say no, no one can say yes. Pag nagbukas siya ng pintuan, walang pwedeng magsara nun. Kahit pa magtulong-tulong tayong lahat sa pagre-rebelde sa Panginoon. Pero pag binuksan niya, walang makapagsasara nun. At kapag sinabing pinagpala ka ng Panginoon. Isa pang sinabi ng Panginoon kay Joshua. Sinabi sa kanila ni Joshua, huwag kayong matakot o kayo'y panghinaan ng loob. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Ito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kalaban natin.
The sovereignty of God is unchanging. He is faithful to His words. Even in times that we are unfaithful, but we repent again to be faithful to the Lord, God will never change. Kahit na minsan tayo nagkukulang, nadadapa, pero kung tayo ay babalik at maglilingkod sa Panginoon, nagbago ba yung pangako na hindi matatalo? No. It doesn't change. Sa'yo din, kapatid. Hindi porket nagkamali ka ngayon, iba na pangako sa'yo ni Lord. Nandun pa rin yung magandang plano, pero hanggang saan mo susuungin yung pagsuway sa Panginoon? Hanggang sukdulan ba? May sukdulan din kasi yan eh. Pero buti na lang, wala pa tayo sa sukdulan. Amen? At hindi magbabago yon hanggat binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi ang church, hindi ang tao, hindi ang sitwasyon magsasabi, kundi ang Diyos ang may mga takda ng mga bagay sa iyo. Lalo na ng mga bagay na mabuti at dakila sa iyo. I don't know kung ano yung sitwasyon mo, maaari yung sinasabi mo, sa lahat ba na nagawa ko, yan pa rin ang promise ng Panginoon? Yes. Siya nga nakakaalam ng ending ng lahat ng ito eh. Start again sa Panginoon. Simula ka, kapatid, kung gusto magsimula ngayon. Kung nagsisimula ka na, ipagpatuloy mo. Huwag kang hihinto. Magpakatapang ka. Pakatatag ka. Hindi po duwag po ako ganito nga yung ano ko, yung emotional state ko. No. This is the Word of God. Ang sabi niya sa iyo, magpakatapang ka, magpakatatag ka, sumunod ka. God is sovereign. Lahat tayo mamamatay din naman. Baka nga sa Martes, big one na eh. Pero ang Diyos di magbabago. God spare us, sana nga hindi mangyari, no? Pero kahit anong mangyari, siya hindi magbabago. Kung ikaw nagbago ka, balik ka ulit sa Panginoon. Kung ikaw naman, nanumbalik ka na, huwag ka na magbago. Patuloy ka na sa Panginoon. Hindi ka magsisisi. Parang camping lang yan. Hindi ka nagsisisi na sumama. Although umitim ako, amen. Ayun lang yung pinagsisisihan namin. Ang itim namin doon. Hindi tumalab yung mga sunblock namin. Pero nung una, ano ba yan? Magagawin namin dyan? Kahit din naman ako eh. Iniisip ko nga, magsama pa ba kami dyan? Yung asawa ko din, sinasabi sa akin, Dear, ngayon lang naman tayo hindi sasama. Sabi ko, Dear, kailangan ng church ng kalakasan mula sa ibang church eh. Kailangan natin gawin to. Pero ngayon, nagsisi ba? Parang gusto nyo pa nga uli eh. Di ba? Pag sumusunod ka sa Panginoon, di mo ka talaga magsisisi. Pag hindi ka sumusunod, nagsisisi ka. Nasa huli nga lang. Kaya minsan testing lang yan eh. Minsan, pastor, wala akong pera. Gusto mo ba sumama? Opo. Ayun, dumating, sponsor. May sobra pa. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila. Salamat po sa inyo. God ordained it. Ginamit kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong mga buhay. So last part, dito na tayo magtatapos. Joshua is foreshadowing of Jesus. Ito maganda kay Joshua. Ang pangalang Jesus sa Hebreo ay Joshua. Jesus sa Griego. Yeshua. Joshua. At ang ibig sabihin ng pangalan ng ating Jesus, ating Panginoon ay the Lord who saves. The Lord our salvation. Alam mo, kahit anong sitwasyon mo ngayon, nililigtas ka ng Panginoon, pilit ka niyang inaagaw. Hindi siya papayag hanggat nabubuhay ka. Hanggat nakikitaan ka niya ng maliit na apoy na naniniwala ka sa Kanya,
Pilit ka nga agawin ng Panginoon. Nakaganyan siya, inaantay ka lagi na pumunta sa gitna ng kanyang palad. Nasa dulo ka man na ng kanyang daliri, nasa kamay ka pa rin niya. At hindi ka niya pipitikin. No one can pluck you out of the hand of the Lord. Walang makapaghihiwalay sa iyo. Manatili ka lang, kapatid. At sumunod sa Lord. Gawin mo yung kalooban niya. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Ganyan din si Joshua. And he bowed his head and voluntarily gave up his spirit. Ang ating Panginoon is also a warrior. He's also a soldier. Pero sa lahat, He is the commander-in-chief. Siya ang ating hari na namatay para sa atin. Sa lahat ng hari, siya ang umaalis sa trono. Para yung kanyang bayan na matatalo, pinili niya siya na yung matalo, siya yung mamatay. Para yung kanyang nasasakupan ay manalo. Kung si Joshua, umatras sila para manalo yung kabilang side, the only way for our victory, Jesus has to die on the cross so we can receive our victory. Namatay na siya, kapatid. It is finished. It is paid in full. Bayad na ng buo. Lahat. Talaga, pastor? Ito lang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba? Yun lang naman eh. Hindi na yan tanong kung totoo o hindi. Ang tanong sa iyo, kaya mo bang lunukin? Kaya mo bang paniwalaan na nabayaran na lahat, na napagtagumpayan na lahat ng Panginoon, na lahat ng ito tapos na, at napagtagumpayan niya na. At ang salitang "it is finished" sa Hebreo, ito din yung sinisigaw na war cry. Tetelestai! Ayan ang sigaw na umuwi at binabalita, panalo na tayo sa laban. Ang mga tao nagpapalakpakan, yes, ang asawa ko uuwi sa gera, nanalo kami. Hindi na kami mamamatay. Alam mo yung takot naman siguro ng mga babae at mga bata, di ba? Pag umaalis sa gera, natatakot sila. Ano ba, mananalo ba sila? O matatalo. Siyempre, life and death yan. Pag natalo sila, patay din sila. Pero may isang sumigaw sa atin. Kahit doon sa kamatayan ng cross, isinigaw niya ang war cry na ito. Para magtagumpay ka, kapatid, isipin mo kung ano yung sinakripisyo sa iyo ng Diyos. Huwag mong sayangin yan. Appreciate it. Accept it, believe it. Kung ikaw condemn ka na bigat ka na, nalulunod ka na sa laki ng gawain na ito, tetelestai. It is finished. Tapos na ito. Sa ayaw at sa gusto natin, ang ating buhay ay sa Panginoon na. Ang tanong lang, tulad ng laban ni Manny Pacquiao nung siya ay WBC World Champion at lalaban uli kay Barrera at sa kung sino-sino mang makakalaban niya, champion na siya, kailangan na lang niya i-defend yung kanyang victory. Hindi siya makikipaglaban kung para maging champion siya. Ang laban niya is paano niya i-defend yung victory niya. At ganun ka rin, kapatid. Victorious ka na. You can say, pagkagising sa umaga, it is finished. Pag matutulog ka, sabihin mo, Lord, alam ko, tapos na ito sa iyo. Ano man yung iyong pinagdaraanan. Ano man yung ating hinihiling sa Panginoon, nakita niya na yan. Bago ka pa ipanganak, alam na ito ng Panginoon. Tapos na iyan. Sasali man yung iba o hindi, tapos na ito. Tetelestai. Amen, church? Parang may inaantay kayo, ah. Gusto nyo? Sige.
Project ICF! Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Thank you, Joshua. And when we say Joshua, thank you, Jesus. Salamat muli ka nabuhay sa mga patay. At dahil doon, Panginoon, kami muling mabubuhay. Ano man tahakin namin, God, salamat, binigyan mo kami ng kalayaan. Binigyan mo kami ng karunungan, kalakasan. Binigyan mo kami ng pamilya. Salamat sa lahat ng ito. But God, help us to remember these principles and not to forget your word. And help us, Lord, to honor your word by obedience and be afraid in disobeying you, Lord. Humihingi po kami ngayon ng biyaya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang mga anak mo. Tulungan mo po ang ICF Church, Panginoon, na maalala na ikaw ay sovereign God. Tapos na ito sa iyo. Ibinigay mo na sa amin ang aming mga pagsubok upang mapagtagumpayan ito. Help us to remember it's about you. It's not about us. Bless your people, Lord, at hanggang sa muli namin pagkikita sa linggo sa lugar na ito, magkakaroon kami ng groundbreaking. Handa mo kami sa aming preparation. And we thank you, God, dahil kulang pa yung budget namin. We thank you, Lord, dahil hindi pa ayos yung mga papeles namin. We thank you, Lord, dahil kahit kami may mga issues kami sa pananampalataya namin. At may mga pangangailangan kami individual, maging ang iyon church as a whole. Pero Lord, we will trust you. Magtitiwala kami na napagtagumpayan na namin ito. Gigising kami, Panginoon, sa umaga na mananagumpay kami sa laban ng buhay. Salamat po sa pagtuturo. Salamat hindi ka nagsikreto. Salamat kinomfort mo kami at itinuwid mo kami. Magpalain mo rin ang mga kapatid namin na kasama namin online, nawa sila'y magtagumpay din sa kanilang mga gawi. At sa mga nagsisisi, Lord, we pray for the conviction of the Holy Spirit. Ipaalala mo sa kanila ang mga magagandang plano na handa kang ibigay sa kanila sa panahon na sila ay maglilingkod at susunod sa iyo. At sa mga nagpapatuloy naman, Lord, palakasin mo pa sila. We need them, Lord. Huwag mo pong hayaan na makompromiso sila dahil sa pagkukompromiso ng iba. But we pray that they will be the one who will influence those people who are compromising. At lalo pang dumami, Panginoon, ang mga anak mo na handang sumunod at maglingkod sa iyo. Bless your word, God, and make it a permanent message into our being. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.